ito lang para maging maayos, para manalo tayo sa laban na ito. Iboto nyo lahat ang PDP line. Huwag kayong magtatapyas. Kasi bilangin nyo ang PDP line na inendorso ni Tatay Digong. Ilan, pag umusad dyan sa Kamara, pagtapos ng eleksyon, umusad ito sa Kamara. Tatakbo ng Senate yan sa Senado. So, kung 10 o 12 ang panalo sa atin, yung impeachment na yan, wala ho yan. Walang kwenta yan. Lahat yan, lagpak yan. Gawin natin yun para hindi natin hindi makaarangkada itong mga bakulaw na ito. Lahat ng PDP line na inendorso ni Tatay Digong, ipanalo natin. Kahit yung inaayawan nyo ng mga artista, wag nyo tatapyasin yun. Malaking pakinabang yan pagdating dyan. Kasi susulong nila yan pagkatapos ng eleksyon eh. Yan ang mangyayari dyan eh. Gaya lang gagawin. Kasi takot sila ngayon. Alam nyo bakit? Mawawalan sila ng boto. Yung iba nga kumakambyo na eh para makakuha lang ng boto sa mga religious group eh. Lalong-lalo na sa INC. Yan ang inaabangan nila. Kaya medyo tahimik sila. Expect mo na Expect nyo na. Sa Maynila, yung tatlong kong bakulaw doon, hindi na mananalo. Expect nyo na yun. Yung taga-Antipolo, hindi na mananalo yun. Kilala na eh. Oh. Ngayon, sino nakikisawsaw ngayon? Wala pang nakikisawsaw ngayon. Yung isa nga sabi, hindi na namin hindi na namin wala ng oras. 'Di ba? Magigipit ng oras, kampanyahan na. Ganun ang sinasabi nila sa tao. Pero may mga maliliit na bakulaw, nakita niyo ibang bakulaw na bata. Wala hong boses ngayon. Kasi naglalaylo sila. Galit ang tao, lalo na yung mga religious group. Yung isa nga dati malakas siya yung rider. Ngayon wala. Yung isa parang bumabalimbing kasi alam niya, dati sabi ng mga tao, noong una bilib kami sa iyo, pero nung kumampi ka sa mga bakulaw na wala. Totoo, kahit ako, kung kilala niyo yung rider, binoto ko yan. Ngayon, nung nakita ko na, mali ata ito kumakampi kayo sa mali ibig sabihin, kahit alam nyo ng mali, sige pa rin kayo. Wag! Panindigan nyo. Ganun lang kasimple. Ngayon, wala na. Yung karir nyo, lalagpak na yan. Pustahan tayo, hindi mananalo. Promise. Oo. Hindi mananalo. Kasi nga, meron na hong nakita ng hindi maganda ang taong bayan. Kahit sino naman, pag nakitaan ka ng medyo, naku po, negative, wag na. Kasi magiging sagaba lang yan. Ano nangyari, di ba? Yung kala natin, yung kilala nyo na yun. Di ba? Yung party list na yun. Kala natin siya yung una naging boses doon. Hindi pala. Ang naging boses pala doon, yung maputing mama, nakala mo kung sino magsalita na napahiya kay Tatay Digong. Kilala nyo? Na maraming negosyo. Sabi dito ni Aling Marie. Ano na ngayon? Siya naging boses. Nagpauto. Mananalo. Sa tingin nyo, mananalo pa? Walay na. Tuloy natin to. Dito ka magtataka. Dati matinuto Meron pa siyang sinasabi na support. Parang hindi naman na totally suporta. Parang medyo magandang sinabi sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, iba ihip ng hangin. Eto na, simulan mo. Sir, nabanggit ko nga na, di ba, 24 years ka sa Senate, tapos naging Senate President, naging Minority Leader, at naalala ko, naging Chairman ng Committee on Finance, at kahit hindi ka Chairman ng Committee on Finance, isa ka sa talagang matyaga at masipag na nag-scrutinize, umi-examine sa taunang pambansang budget. Ang gusto ko pong itanong, dahil may controversy ngayon sa 2025 budget, uubra po ba na mayroong blank lines o blank items sa budget? Sa akin po, ang importante dyan, na ang enrolled copy o yung printed copy ng budget, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. At wala po makaka-question na yun, wala naman pong blanco dun Kaya sa akin po, valid ang budget. Hindi po pinadala kay Pangulo Marcos yung Bicameral Conference Committee report at talagang hindi po pinapadala yan. Ang pinapadala, printed enrolled copy. At kung ano yung... Kuya, tanong lang namin, paano napagtali yung sa mismong printed copy ng enrolled bill? Paano napagtali?
Paano nila napagkaisahan? Doon pa lang sa BICAM, meron ng blanco. Sige nga, sabihin mo nga. Wala nga amount sa BICAM report eh. Tapos dito sa enroll bill, meron. Kala ko ba, ano pa silbi ng BICAM na yan? Kung ganun din pala. Tapos sasabihin mo, wow, ibang klase ka din ah. Natatandaan niyo ba si Boy Tulog? Ibang klase ka, kuya. Naku, kung iingay ka lang at akala namin maganda yung simpatya mo, ngayon, bakit ngayon parang iba na tono ng kanta? Naku, kuya, kung ganyan ang simpatya mo tapos tatakbo ka sa 2028, ngayon pa lang laos ka na ulit, kuya. Oo, malalaos ka kagad. Tuloy. Yung printed enrollment copy, yan po ang controlling, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Kaya wala pong diferensya doon, lahat. Wala namang blanco doon. So, wala pong question doon. Ang sinasabing blanco ay sa bicameral conference committee report, hindi naman po pinapadala sa Pangulo yan at hindi inaaktuhan ng Pangulo yan. Ang inaaktuhan niya, yung printed enrolled copy. Naintindihan mo ba, kuya, yung mga pinagsasabi mo? Na-imagine mo ba kung paano nagkaroon ng blanco pagdating doon sa pinirmahan, kumpleto na? Isipin mo kung magkano yung dadagdag doon. Dapat doon yung pinirmahan ng mga grupo, mga miyembro dyan sa BICAM, kumpleto detalye. Walang blanco. Ni 5 duling, wala kang makikitang blanco. Bakit in-approve, pinirmahan ng mga magagaling, di umano? Sila-sila lang ang nakaalam. Yung isa nga, nag-resign pa. Tapos sasabihin mo, walang mali. Wow! Antindi mo. Ibang klase ka mag-isip. Pero sir, pwede po ba, halimbawa, BICAM report, ni-ratify na ito, pinirmahan ng mga BICAM panel, pero may mga blanco pa, pero after po bang i-ratify yun, pwede pa ba yung baguhin? Pwede pang i-fill up kung meron nga natira na mga blankong linya? Hindi dapat. At nung panahon ko po, hindi. Yun naman pala eh. Dapat inayos mo. O ngayon, anong sasabihin mo? Ngayon, walang mali doon sa pinirmahan niya na enroll bill o GAA? Walang mali. Sinasabi mo yung BICAM dapat walang mali. Hindi ganun. Wala daw ganun sa panahon niya. Ngayon, bakit? Wow naman, kuya. Antindi naman ang pag-iisip nito, Po nangyayari yan. Hindi ko lang alam kung anong nangyari ngayon. Ngunit sa aking napapansin ay talaga sa kasaysayan, talagang alam mo ang budget, nag-uumpisa sa House yan. Opo. Sila ang nauunang mag-aproba, kaya mayroon silang ascendancy. Pagdating ng BICAM, talagang malakas ang boses ng House. Lalo na malakas ngayon dahil ang Speaker at ang Pangulo magkapag-anak kaya malakas ang boses ng House. At yan po ay nangyari. Hindi dapat mangyari, ngunit nangyari na. But insofar as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question. Valid po yan. At mayroong presumption of regularity in the performance of functions. At hindi po pwede questionin ng Pangulo Marcos yung kung ano yung nangyari sa BICAM. Yan po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kapulungan ng Kongreso. Ang nasa kay Pangulong Marcos lang po yung printed copy. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Kaya wala naman po blanco sa enrolled copy. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan what is behind the printed copy. Hindi po niya pwedeng tanongin, ano ba nangyari dito? He cannot judge. Ibig sabihin, kuya, kung gusto nila. Kung gusto nila. Wala nang karapatan ng Pilipino. Mabusisi. Wala nang karapatan ng atong taong bayan na silipin din kung ano yung pagkakamali nila. Ayan ang parang mensahe mo, kuya eh. Negative yan. Hindi maganda yan. Kung kayo lang, paano ang nabibiktimang mga Pilipino? Taong bayan nagsasuffer dito kasi tax ng bayan ito eh. Sipin nyo yung statement niya rito, negative yun para sa atin. Kung ikaw makakaintindi, yung sinabi niya, hindi mo pwedeng questionin. Wow! Ibang klase. Sila lang ang may karapatan? Wala ka ng karapatan? Wala nang karapatan ng ating kababayan para tanungin kung nasaan yan? Anong nangyari dyan? Bakit may blanco? Hindi pwedeng ganon, kuya?
Walang ganon. Ibang klase. Tuloy. That he has to rely sa printed copy at ang kanyang tungkulin at ang kanyang tungkulin ay tingnan lamang doon all the basis of the figures. Hindi po pwedeng for him to look at behind the printed copy. Hindi po pwede yun. Kung ano lang yung pinipresenta sa kanya, either i-approve niya o dito niya. So sa tingin niyo, sir, dumaan naman sa tamang proseso itong 2025 national budget? Ang dumaan kay Pangulo, printed copy at yun ang pinirmahan niya. Kaya valid po yung 2025 General Appropriations Act. Tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali yung si Duterte sa sinasabi niyang nagkama na mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ng Pangulong Marcos. Yung Mali si Pangulong Duterte? Baka mali ka. Oh, alam niyo na mga kasama ha. Wag na kung ito ay tatakbo muli ha. Mali daw si Pangulong Duterte. Milyon-milyon ang naniniwala kay Tatay Digong tapos mali pa. Hindi nyo nga mapaliwanag bakit may gano'n eh. May gano'ng ano eh. Tapos sasabihin mo, okay lang daw yun? Okay? Okay yun, kuya? Ayos ba yun? Walang karapatan na questionin kung sino nakaupo ngayon? Pinirmahan na? Ibang klase kayo talaga. Gusto nyo talagang pasalamat na lang tayo at wala na ito sa sa posisyon eh. Siguro kung nasa posisyon ito, baka meron din eh. Sabi ni Alan Joanna, baka meron din. Dito pa lang parang yung tono ng kanta parang umiiba eh. Nung narinig natin siya, nagsalita, medyo okay. Ngayon, iba na. Ilang araw pa lang nakalipas, ilang linggo pa lang, nabago na ho ang lyrics ng kanta. Wala pong blanco doon. Mali po si Duterte. Tama po si Pangulong Marcos. So sir, sabi niyo nakita niyo mismo sir, alin yung enrolled copy o yung mismong GAA, 2025 GAA? Sorry? Sir, nakita ho, sabi niyo parang nabanggit niyo na nakita niyo mismo, alin po, yung enrolled bill o yung pong mismong GAA na? Hindi ko nakita. Hindi mo naman pala nakita eh. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan eh. Wala ka naman pala nakita eh. Alamin mo muna. At saka ikaw, naging Senate President ka, isipin mo mabuti. Kayo ang gumagawa ng BICAM. Kayo ng mga miyembro mo. Naging ano ka, di ba? Dati sabi mo. Isipin mo kung merong papel na may blanco dyan, pipirma ka ba? Yan ang sagot. Yan ang tanong ng ating kababayan. Hirap ano? Pag gusto nila, gusto lang nila. Ang pagkaalam ko lang na ang enrolled bill o printed copy walang blanco. Kasi ang kine-question nila blanco, nandun po yun sa BICAM report. Pero hindi naman po yan umabot sa Pangulo. Ngayon, pwede kung may BICAM assuming na totoo at sa palagay ko may blanco dun sa BICAM report na nalagyan, na-fill-upan yun bago may print. Anong nangyari, paano na-fill-upan yun, hindi ko alam. Tapos sasabihin mo, mali ang Pangulong Duterte? Hindi mo pala alam. Ayan, nakisaw-saw ka, mali-mali ka. Sira ka ngayon tuloy sa ating kababayan. Sino pa baboto sa'yo ngayon? Kung gusto mo pang tumakbo. Wala na. Negative ka na ulit. Di ba? Kung magpapalakas ka, alamin mo kung sino ang paniniwalaan mo. Pwede na pumunta ka na sa side ng mga Duterte. Pwede naman ganun eh. Basta nasa tama ka lang. Pero kung gagawa ka na naman na hindi maganda, ay wag na lang. Diyan ka na lang at hindi ka na lang. O gusto mo gusto mo tumakbo ka. Kaso, huwag kang aasa na may boboto pa. Ito ba, kita mo, ito hindi mo pala alam. Nagsalita ka na. Wala ka palang alam. Sinabihan mo na, di ba? Sasabi mo lang sa video eh. Pakinggan mo kung ano yung sinabi mo dyan. Tuloy. Yan po ay hindi po pwedeng tanongin ng Presidente at baka may blanco doon. Hindi tama na pinilapan nyo. Wala po siyang kapangyarihan ganun. Pero sa panig po, sir, sa panig ng House at Senate leadership, dapat po ba nilang i-explain paano na fill upan yung kumakalat na BICAM copy report na may mga blankong items? Dapat po ba ipaliwanag kung paano yung na-fill upan? Wala po makakapagpilit sa kanila ipaliwanag nila. Kung gusto nila ipaliwanag, siguro nga dapat ipaliwanag nila.
pero walang pwedeng pumilit sa kanila na ipaliwanag. At ito pong sina Congressman Ungab, ang sinasabi, aakyat doon nila sa Korte Suprema, questionin at ihilingin na pawalang bisa itong 2025 GAA dahil hindi daw dumaan sa tamang proseso. Sa tingin nyo, may basihan o pagsasayang ng oras ang gagawin nila Congressman Ungab, sir? Sa akin po, saya mga maghihina. Wala pong mangyayari kung dali na sa Korte Suprema. Talaga, kuya, walang mangyayari? Wala daw ho mangyayari. Bakit? Wala ho bang lakas ang ating kababayan, mga Pilipino? Wala ho bang boses itong mga ito? Yan ang tanong. Baka mamaya, magulat na lang kayo. Ay, malakas pala. Madami pala sila. Milyon-milyon pala. Abangan, ang sabi ni Josephine. Kung yan ang laging iniisip nyo na walang mangyayari dahil binabatikos kung sino umupo ngayon, hindi ho binabatikos. Nilalabas lang ang katotohanan. Kung kayo naman ay nasasaktan at naiirita dahil baka mamaya meron baka meron baka meron hindi natin malaman kasi biglang umiba yung kanta yung lyrics ba sa palagay natin dito. Napalagay ba kayo? Mapalagay kaya kayo dito pag halimbawa ito tumakbo? Ako hindi ko talaga ayoko tong yung mga gantong pag tinanong mo wala naman palang alam sa issue sasabihin na diba nadamay pa si Tatay Digong. Wala ka naman palang alam, hindi mo naman pala alam sabi mo sa video tapos ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw. Hay nako, magkano? Sabi ni Aling Marie dito. Magkano ba talaga? 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Kaya